Sa lahat, una, pasalamat ako sa Panginoon na hanggang ngayon, buhay pa ako. Salamat sa mga kamag-anak na nandito ngayon, lalo na sa social media, sa ating mahal na Pangulo, sa SOJ, Crispin Remulla Sir, sa ating PNPC, na siya ang nagpalakas loob para ako lumantad dahil alam ko siya lang yung tao na hindi kayang bayaran ni Mr. Atungan. Una, hindi hihingi ako sa inyo ng pasensya at hindi ako magtagal dito dahil alam ko ang mga demonyo katulad ni Mr. Atungan, may mga tao na siyang pinapasundan ako. Mayroong isang kernel dyan na kumuha ng 12 kong cellphone at isang tab at isang passport ko. Mamaya ko sasabihin ang pangalan pag nakapag-file na ako. Ito lang masasabi ko sa iyo, Mr. Atungan. Hindi mo ako kayang bayaran ng pira mo. Ubusin mo yan, kakagastos lahat ng koneksyon mo. Pero ito ang masakit para sa akin dahil hindi ako maglakas loob ng ganito kung hindi mo uubusin buong pamilya ko. Pangalawa, ang mga taong umaasa sa akin para sa hostisya nila. Itong mga kamag-anak nitong missing sa Bungero. Sana doon sa Taalik may magpasitive na kamag-anak nila para mabigyan na ng hostisya. Maraming salamat po at ulitin ko, magandang umaga sa inyong lahat. At tulad ng sinabi nyo, Nay, hanggang sa huli, hanggang hindi ako nila mapapatay, lalaban tayo. Hanapin natin ang katarungan. Yun lang po. Yo, what's up mga tropa peeps? So, napanood nyo naman po yung ating video na kung saan ay nagsasalita na itong si Julie Dondon Patidongan alias Totoy at wala na pong takip ang kanyang muka. Napakatapang na po niya na hinaharap ang media. Napakatapang po niya na hinaharap ang mga naulila ng mga sabungero. Wala na pong takip ang mukha niya dyan. Wala nang blurred. Kaya nga alam niyo, sa totoo lang, nagulat ako ng mga nakaraang araw dahil syempre nakikita natin na si Julie Patidongan kapag inilabas ng mga balita nakatakip ang mukha, di ba? News 5, ABS-CBN, GMA, talagang hayag na hayag ang mukha nitong si Atong Ang, pero si Julie Patidongan naka-blurred ang mukha. Kaya sabi ko, parang unfair din naman ito kay Atong Ang. Dahil nga po, syempre, di ba, suspect lang naman. O kumbaga, may, ano ba tawag dito? Person of interest pa lang naman itong si Atong Ang. Pero, nakahayag yung mukha nila. Pati si Gretchen Barreto, di ba? Ngayon, kasi parang common knowledge naman na itong si alias Totoy ay kumandidatong mayor sa isang bayan doon sa Surigao. So, para sa akin, alam na ng mga tao kung ano ang mukha ni alias Totoy. Pero, bakit tinatakpan pa ng mga news media outlet? Matapangan lumabas yung tao. Diba? Di natin alam kung request lang din ba niya yan at kung siya ba ay, kumbaga nagsabi sa mga magi-interview sa kanya, sa mga magbibideo sa kanya na huwag ipakita ang kanyang mukha. Pero alam niyo po, dito sa video na ito, nagulat talaga ako, napakatapang po niya na iniharap ang kanyang mukha sa harapan po ng mga media at ng mga naging biktima po dito sa issue ng mga sabongero, mga naulila, yung mga kamag-anak. Ngayon, eto na yung masasabi ko na si alias Totoy, dahil nga po bukod sa siya po ay nagdemanda na,
siguro ngayong oras na ito ay nasa Napolcom na siya o nasa PNP o nasa DOJ, na dinedemanda niya na yung 15 na PNP na sinasabi nga pong may kinalaman dito sa nangyari sa mga sabungero. Kaya, kumbaga, matapang talaga itong si Totoy. Kasi nga po, 'di ba, kung yung sinasabi niya nga na itong mastermind ay napakalaking tao, at ma-impluwensya, makapangyarihan, 'di ba? Tapos meron siyang lakas ng loob na lumabas, magdemanda, magsalita ng magsalita, magpa-interview ng magpa-interview. Matapang talaga si alias Totoy. Meron talaga tong hawak na alas laban sa tinuturo niyang mastermind na si Atong Ang. At itong kanyang mga sinasabi, kanyang mga sinisiwalat ay hindi rin po biro, dahil nakita naman po natin na tama, totoo, eksakto. Sinabi niya nandoon sa Taal Lake itong mga sabungero, at yun nga po ang talagang nakita doon. May mga buto na nakita ang ating Coast Guard doon po sa Taal Lake. So tama talaga ang kanyang mga sinasabi, accurate ang kanyang mga sinisiwalat. So meron po talagang katotohanang hawak si alias Totoy. At dito sa kanyang pagharap sa media nang hindi na bineblurred ang kanyang mukha o hindi na bineblurred ang kanyang mga litrato, ito rin po isang senyales na talagang kung ano ang nalalaman ni alias Totoy ay siya nang ito na talaga ang magpapabagsak sa sinasabi niyang mastermind na si Atong Ang. Hindi ako magtaka kung isipin nitong si alias Totoy na merong umaaligid-aligid daw sa kanya, meron daw nagbabanta sa kanya, may nabanggit din siyang isang colonel daw po na maaring gumawa ng masama sa kanya. 'Di ba? Hindi na tayo magtaka kasi nga po kung etong kanya mga sinisiwalat ay nakikita natin na malaki ang tsansa na may katotohanan, 'di ba? Talaga pong masasabi natin na nasa panganib ang buhay ni alias Totoy. So ngayon dito sa ginagawa po na ito ng mga kapulisan, PCG, DOJ at Navy, ito na po talaga ang masasabi natin na medyo tagilid na talaga dito sa laban na ito si Atong Ang. At ang nakikita ko dito baka sa mga susunod na araw meron na pong magawang kaso o meron na pong kumbaga mabuong kaso ang DOJ laban dito sa kay Atong Ang, kay Gretchen Barreto, dito sa mga kung sino-sino pa na ini-involve ni alias Totoy Patidongan sa kanyang mga expose. So, eto, kakaibang whistleblower etong si alias Totoy. Dahil nga po, si alias Totoy, sa dami ng mga naging whistleblower, ngayon lang tayo nakakita ng whistleblower na hindi po natatakot sa kanyang kalaban. Bagkus, mas lalo pang tumatapang habang tumatagal. Dahil napatunayan niya, totoo ang kanyang mga sinisiwalat At yan po ang pinaka-importante sa mga whistleblower, yung totoo ang kanyang sinasabi at totoo ang kanyang mga sinisiwalat, di ba? Yan ang pinaka-importante. So hindi po aksaya ng oras at ng pera ng gobyerno ang ginagawa ngayon na paggalugad doon sa Taal Lake. Diba, sa totoo lang po kahit wala nang makita pang muli ang Coast Guard, kahit na wala nang makitang muli ang mga naghahanap doon sa Taal Lake, okay na. Okay na, napatunayan na ni alias Totoy na meron siyang kredibilidad sa pagsisiwalat patungkol po dito sa mga nangyari sa mga sabungero. Pinaipakita niya na Ayun na yung katibayan. 5 na po na sako ang nakuha. O kung yung pong naunang sinabi na kasako na sinasabing sunog at yun daw po ay buto ng hayop, yun na rin po sa mga kumukontra sa ginagawa ng PCG. Sige, sige, ano na yun, buto ng hayop na yun, sige na. Hindi na natin yun i-claim na kalansay ng tao. Sige, buto na yun ng hayop. Pero paano yung 4? Dahil pagkatapos na may makuha sa unang araw ng paghahanap,
dalawa sa sumunod, tapos dalawa ulit sa sumunod. Nitong Sabado at Linggo, wala pong nakuha. Pero, di ba, yung apat na yun, na buto, pag yan talaga ay buto ng tao at nag-match sa isa sa mga kaanak ng mga sabungero or hindi man ito mag-match, at ito'y mapatunayang sa tao, ang sinasabi ni alias Totoy ay nasa 108 ang inilagay doon sa taal. So, ibig sabihin, tama talaga si alias Totoy. Kaya nga po, eto na yung aking napagtanto. Kaya nga po, si Attorney Lorny Kapunan, iniwanan sa ere itong si Atong Ang. Kahit naman siguro sinong abogado, kapag ganyan kabigat ang mga ebidensya, kapag ganyan katindi ang mga revelasyon ng isang whistleblower, tapos ang pinagtatanggol mo ay ang sinasabing mastermind, Jesus Mariosep. Talagang kahit sino yatang magaling na abogado tatanggihan yan. Puwera na lamang kung ang abogado ay isang kumbaga yung talaga sakim, mukhang pera, wala nang iniisip kundi ang kikitain. Kumbaga yun na lang ang iniisip siguro ng kung sino man ang tatanggap ng kaso ni Atong Ang, kasi isang Attorney Lorna Kapunan na ang umalis sa pagsuporta kay Atong Ang. So, ibig sabihin lang po niyan, mahirap ipagtanggol sa korte si Atong Ang sa bigat ng kanyang mga kakaharaping kaso. Kahit ano pa paliwanag nila, kahit ano pa sabihin ni Attorney Lorna Kapunan, kahit ano pa ang sabihin ng kampo ni Atong Ang, isa lang ang mensahe na iisipin ng mga Pilipino sa pag-alis ni Attorney Lorna Kapunan sa pagtatanggol kay Atong Ang. Yun ay ang napakahirap maging abogado ni Atong Ang dahil sa bigat ng mga ebidensya na nakukuha doon sa tali, bigat ng mga expose nitong si alias Totoy. Yun po ang pinakadahilan sa tingin ko kung bakit si Attorney Lorna Kapunan ay aalis o umalis o iniwanan na o talagang hindi na siya magiging abogado ni Atong Ang patungkol po dito sa mga issue ng mga sabungero. Abangan natin kung sino ang tatanggap diyan na abogado. Alam naman natin meron diyang mga abogado na wala silang pakialam kung ang ipagtanggol nila ay mga talagang sobrang tindi ng mga kasalanan, di ba? Meron diyan, marami diyan. Kilala niyo naman yung mga abogado diyan na gumagawa ng ganyan na kahit na guilty o meron talagang ginawang kasalanan, etong kanilang kliyente, kanila pa rin ipagtatanggol sa ngalan ng kayamanan, sa ngalan ng salapi. Ito pa nga po ang sabi ni Attorney Lorna Kapunan doon po sa press con ng kanyang kliyente na si Atong Ang. Panoorin po ninyo muna. Po yung kung meron o wala, pwede kayong matanong ng BI po kaya, ano po, sinusuportahan niyo siyempre yung sinabi ng Malacanang na para malaman yung kung katotohanan. Kasi prominent figure po kayo sa word ng sabong. Of course, kaya naman ako nandito. Yun na yun nakikipag-cooperate na ako, sinasabi ko lahat kung ano yung nalalaman ko, kung ano yung abot lang ng isip ko, mayroon sabihin ko yung mga hindi ko alam na ganyan. Kaya tatanungin niyo ako about the case ko, ano nangyari sa mga hindi ko alam yun. Yung nalalaman, nalalaman ko, wala kami, so sabihin ko, tama naman yung sinabi na ating presidente na kailangan malaman ng katotohanan. Kaya lumabas na ako kasi kung lagi pakikinggan siya, baka lahat kami guilty na. So, i-repeat ko lang na the reason na nandito kami and the reason we filed the case is because number one, for the truth to come out. Number two, to affirm that Atong Ang and the members of this the investors group are willing to cooperate with government. With government that includes the President, that includes the Supreme Court, and that includes the Secretary of Justice and all the personnel, to come out with the truth. We are on the side of justice here. We are on the side of the families who lost their loved ones, who up to now do not know
kung saan ang kanilang mga kapamilya, no, kamag-anak, no. So sana sa mabibigay namin ng ebidensya sa complaint na to, because meron mga affidavits dito, no. Sana mabasa rin ng gobyerno, and we will furnish them a copy so that sundan nila yung mga leads. Hindi lang isang lead lang na false pa and misleading. Huwag silang maniwala sa hearsay evidence na isang whistleblower na alam natin, based on personal knowledge, na siya ang nag-i-extort. Kasi ang pera-pera lang to, at sinabi niya na gusto na niyang umalis ng country, no. Ang pag inosente ka na tao, gusto mong harapin ang kaso para maklear ang pangalan mo. Yung mga feeling guilty lang, sila ang gustong tumakbo. Sila ang gustong mag-disappear. So, tignan natin ang mangyayari sa investigation. Pero dito sa kaso, we are very confident that there is strong evidence for the 5 cases that we have filed on behalf of Atong Ang. So, yan nga po ang isang malaki talagang tanong. Kung talagang confident si Attorney Lorna Kapunan na kayang-kayang ipanalo ang kaso nitong si Atong Ang, 'di ba? Bakit nga po siya nag-resign or umalis bilang abogado ni Atong Ang? Kasi syempre, 'di ba? Panalo na tong kaso na 'to eh, 'di ba? Maganda sanang magandang kumbaga milestone sa pagiging achievement ba sa pagiging abogado ni Attorney Lorna Kapunan. Pero dahil nga po meron din siyang kinakaharap na kumbaga parang pakikipagtulungan sa House of Representatives bilang parang nagpresenta siya na maging abogado, advisor ng prosecution team dito po sa impeachment trial ni Sara Duterte. Yun nga po ang ating punto, 'di ba? Kasi sa totoo lang, yung kanyang pagiging abogado sa impeachment trial o yung kanyang pagiging advisor ng prosecution, medyo magiging questionable dahil nga po etong kanyang kaso na hinahawakan kay Atong Ang na kanya nang binitawan ay talaga pong high profile case to. 'Di ba? Para hindi mag-isip ang mga kababayan natin na may impluwensya etong si Attorney Lorna Kapunan sa kung ano man ang magiging kahihinatnan ng kaso ni Atong Ang, nagbitiw na rin nga siguro dahil doon. Dahil alam niyo, sa totoo lang, dahil po sa mga ebidensya, mga sinasabi ni alias Totoy, mga nakuhang buto doon sa Taal Lake, meron na tayong kumbaga mas lalong tumibay ang hinala natin na si Atong ang magiging prime suspect dito po sa issue ng mga sabungero dahil na nga rin sa sinasabi ni alias Totoy. Kasi kung sinasabi nga po ni Attorney Lorna Kapunan na huwag paniwalaan si alias Totoy, maraming kaso, may mga ginawang katarantaduhan din sa kanyang buhay, hindi po hearsay lang ang sinabi ni alias Totoy. Kasi yung sinabi niya, nung sinabi niyang meron pong mga buto na tinapon doon, ay may mga tawag doon, may mga hindi natin pwede sabihin may mga Pilipino na nandoon sa ilalim ng Taal Lake, 'di ba? Hindi po yan hearsay kasi ayun, nakita po talaga meron talaga merong mga na recover na kalansay. So wala pong hearsay, wala pong kahit ano man lang na paggawa ng kwento dito dahil nga po napatunayan ni alias Totoy na totoo ang kanyang mga isinisiwalat. So yung press con nila Atong Ang, na nandoon ng team ni Atong Ang at nagtatanggol kay Atong Ang, medyo parang humina yung kanilang mga statement doon sa press con na yon. At mas lalong tumibay ang sinasabi ni alias Totoy. Kasi napatunayan na ang mga sinasabi nila Atong Ang patungkol kay Julie Patidongan ay hindi totoo. Diba? At si alias Totoy ang nagsasabi ng totoo. Diba? Yun ang napatunayan natin dito wala naman tayong ibang hangarin dito kung hindi ang malaman ang katotohanan.
kung ano ang talagang nangyari sa mga sabungero. Kung ano yung katotohanan ni Atong Ang, wala tayong pakialam dyan. Kung ano ang katotohanan ni alias Totoy, wala tayong pakialam dyan. Kung ano ang magiging hatol ng korte, kung ano ang lalabas sa investigasyon, at kung ano ang sasabihin ng mga, let's say, like DOJ, PNP, na katotohanan na sinapit at nangyari dito po sa mga sabungero, yan ang importante. Yung hustisya na maihahatid ng mga paggagalugad sa Taal Lake, yung hustisya na maibibigay sa mga kababayan nating sabungero, yun ang pinaka-importante dito sa issue na ito. Wala tayong pakialam kung ano man ang sinasabi ni alias Totoy. 'Di ba? Hangga't ito'y kanyang napapatunayan na totoo, 'di ba? Nasa sa kanya 'yon. Kasi ang ibinibintang din sa kanya ay siya ang prime suspect, siya ang pinaka may kasalanan, siya ang gumagawa ng ganitong bagay. Ngayon, dahil nga ang tinuturo niya naman ay si Atong Ang, 'di ba? Diyan po ngayon magkakaroon ng pagtimbang kung ano ang totoo, kung sino ba talaga ang mastermind at kung sino talaga ang may kagustuhan na mangyari ito sa mga sabungero. Yan ang talagang abangan natin at ang gusto po nating malaman. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa vlog ko na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo, momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.